idol. Ito yung explanation ko kung bakit nasabi ko na mas lamang yung high station sa medium station na manok. Unang-una po, yung posisyon pa lang ng katawan, makikita natin. Ito yung medium station. Balansyado siya, no? Balanse yung katawan niya. Ito yung high station, no? Nakaangat. Sa posisyon pa lang ng ulo mga idol, may kalamangan na. So, pag nagsabayan yan silang dalawa, hindi na kailangan nitong high station ng extra effort para lumagpas. Ito naman ang medium station mga idol, kailangan ito ng extra effort para maabot niya yung high station. Kita mo, pag gumanon yung high station, medium station, mapapailalim yung medium station. Naiilalim siya. Tapos ang mga palo niya hindi umaabot. Tapos tatamaan siya ng mga malalakas na palo ng high station. Kasi ang high station mga idol, kung mapapansin mo, napakagandang manok niyan. Napakaganda ng shape ng katawan niyan. Mahaba yung mga binti niyan. Tapos, yung lakad niya mga idol, napakalinis tignan. Tignan mo yung ilalim ng high station. Pag nakatindig yung high station na nagpumoporma, makita mo yung kalamangan agad eh. Kaya nga nagsasabi tayo minsan na napaulo tayo sa medyo mataas yung kalaban natin kasi yung manok natin mababa ng konti. Kasi medium station na siya. Oh, yun ang paliwanag ko diyan. Bakit lamang na lamang talaga ang high station. Kaya nga dinibilok mga idol yung high station na manok para magkaroon ng advantage sa laban. Hindi yan pang display lang na wala lang masabihin natin na hindi pag naglaban ako medium station lang kasi ito yung balansyado na manok. Oo, andyan na tayo, balansyado yan. Okay lang yan pag medium station din ang kalaban niya. Pero pag once na palaban ka sa high station na manok, diyan mo makikita yung diferensya. Kasi mas mahaba ang binti, mas may kalamangan. At saka sa posisyon pa lang ng ulo, alam mo na lamang na yung kalaban mo. So kaya, ibibigay ko yung, magre-rate ako 1 to 100. So, ibibigay ko yung 30% sa medium station. Ibibigay ko yung 70% na winning percentage sa high station. Yun lang mga idol, salamat.